tuloy natin. Maganda ho ito. Usapin patungkol ho dito sa Amerikano. Ito na yung tinatanong nyo kanina kung ano masasabi ko. Inunahan nyo na ako eh. Di kayo na pakinggan ninyo, panoorin ninyo, tas kayo na magkomento ha. Babasahin ko na lang yung komento nyo kasi inuunahan nyo ako eh. Okay? Panoorin natin to. Valdez in Radio Mindanao Network DZXL, ang ating Katipunan Show. My question goes to Mr. Scott Ritter. As a former UN Weapons Inspector and U.S. Marine Intelligence Officer, and actually to anyone else who wants to answer, a proxy war is being orchestrated in this part of the world, our country, the Philippines. Our country is actually being used by the U.S. in its intent of war against China. And according to geopolitical analysts, the Philippines will be the next Ukraine. The Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has allowed additional 9 EDCA sites, or more appropriately 9 U.S. military bases all over the country. The armed forces of the Philippines seem to be following orders from their U.S. counterpart. Drumbeats of war is being heard almost every day. Xenophobia is being propagated on mainstream media. Almost every week, there's an incident of Chinese Coast Guard that water cannons a Philippine vessel at the South China Sea. Do you think a false flag operation can happen here as tensions are getting worse? What do you propose for this to stop? Thank you. Well, thank you very much for the Jay Guevara, bawal kumain pag pansit canton. Kasi siyempre yung pansit canton sumasabit-sabit yun eh. Pag hamburger pwede. Pansit canton na kinakain mo eh. Tuloy. Panoorin nyo ito, ha? Question. Just so you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos. Itong tao po ito daw yung International Peace Coalition. Sila ho at ay siya'y Amerikano at dati ho po siyang I think it's official po na na-deploy sa Manila noon. Itong tao na ito, ha. So ipapaliwanag niya kung nakakabuti ba, ano ba ang estado ng Amerika sa Pilipinas. Siya ho'y isang American soldier, official. Dati po ata. Concerned about the new People's Army, so I have a warm spot in my heart for the Philippines. Let's Yung Pilipina ba yung nagtanong? Oo, taga RMN nagtanong po yung Pilipina na reporter. Build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this. And yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So too did the Ukrainian people. And they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to... Alam mo, maganda yung sinabi niya dito, ha? Ginagaya natin ng Ukraine. Ganyan din daw ang ginawa ng Amerika sa Ukraine. Pinaasang kaibigan. Pero eventually pinabayaan din. Ganun din daw ang ginagawa sa atin. Life of refugee status in perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. We don't like you. If we did like you, we wouldn't be doing this. Kita mo? Yan ang matindi. We don't like you. I don't like you too. Tama yung sinasabi niya eh. We don't like you. If we like you, we will not let you go to this masasabi nating gera na
talo kayo. If we like you, hindi namin kayo ipapahamak. Hindi namin kayo kaibigan. Ang lupit to na sinabi niya dito, hindi namin kayo kaibigan. Ewan ko ba, ito'y isang dating retired na ano po ito, na sundalo ng Amerika na nadistino sa Pilipinas at sinasabi niyang, hoy, dili man tayo magkaibigan. Ha? Alam mo, ang sakit nito, naalala ko dito yung yung my love from the star, my star from the love. Yung sinasabi nung lalaki, you are nothing to me. Sakit nun, naiyak ako nun oh. You are my destiny. Di ba yung sinabi niyang, you are nothing to me. Tapos iyak naman si babae nung sinusuyo na siya ng lalaki. You said I'm nothing to you? Oh, bubude. Diba? Oh, Google ba siya? Sino kayo? Alam mo, magising na tayo mga kababayan. Pag hindi pa kayo nagising dito, ewan ko na lang. Hindi, alam mo, problema kasi sa mga Pilipino. Tama yung sinabi nila mahirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. No, yun ang totoo. Marami sa mga Pilipino ang nagtutulog-tulugan. Alam nilang walang itutulong at idudulot na maganda ang pagkampi natin sa Amerika, na umaasa tayo sa wala. At hindi na ba kayo na sana? Ano kayo, si Catherine Bernardo? Lagi na lang pinaasa noon. May dapat darating din ang point na i-give up nyo si Daniel Padilla. Di ba? Ilang beses na kayong pinaasa. O na hindi na titingin sa iba. Tama, mali. Oh. To you. We are using you. You are a tool. We are using, you're not our friend. We are just using you. You are just a tool. Naku po. Oh, sakit po nun. Ang sakit nun. You are just a tool. Alam mo, ganyan yung sinasabi ng mga ibang jowa Kayo ay isang parausan. Hindi totoo. Alam niyo ba yung meaning nung para kayong birheng umiibig sa naniniwala sa pag-ibig ng Kasi totoo yun Alam mo, marami sa kababayan natin. Pokpok. Oo, ginagamit lang. Totoo, wag ko kayo wag ko kayo magpaka... yun. Kayo ay mga pokpok lang. Kayo ay mga pakangkang lang. Ginagamit lang kayo. Masakit, di ba? Pagka ganun, kunwari halimbawa, ikaw, babae ka, sabihin kang ganun. Alam mo, hindi naman talaga kita mahal Para usan lang kita Masakit ho ba yun? Ha? Hindi ako nagtatanong lang ako Di ba medyo masakit po yun? Pag sinabi sa atin yun, para usang ka lang Di ba? Para usang ka lang. Yun tayo Totoo yun. Ginagamit lamang po tayo ng Amerika. Tayo naman, nagpapakapokpok tayo. Nagpapakapokpok tayo, di ko maintindihan. Naniniwala tayo that someday mamahalin tayo ng Amerika. Ano tayo, kabit? Hindi, ganyan kasi yung mga kabit Yung mga kabit, umaasa sila na mamahalin sila. Iiwan yung mga asawa nung kinakabitan nila. Tama, mali. Di ba yan ang unang pangako sa inyo ng mga kalalakihan? Hindi, alam mo, hindi ko naman talaga mahal yung asawa ko. Ikaw talaga ang mahal ko. Someday, pakakasalan kita. Iibigin kita, magsasama tayo forever and ever. Tapos, ikaw naman, si tanga. Bigla kang bumuka ka.
Binigay mo lahat, nagpaanak ka pa. Tapos nung hinahabol mo na, biglang naayos sila. Nung asawa niya, umaasa ka na iibigin ka niya in the future. Ang daming ganyan eh. Tama, mali. Ganyan tayo ngayon. Tayong mga Pilipino, ganyan ngayon. Umaasa tayo na mamahalin tayo. Umaasa tayo na ipagtatanggol tayo ng Amerika someday. Which is, hindi. Ganun ang ginawa nila sa Ukraine. Huwag naman tayong tanga. Magising-gising naman tayo mga Pilipino. Ay, mga tanga. Ano to? Hanggang kailan kayo magtatanga-tangahan sa pag-ibig ng Amerika? Anak kayo ng weteng, oo. Ayan na nga, Amerikano na nagsasabi. Nothing but a tool, and when the tool ceases to be useful, we will discard you. If a tool ceases to... Kasi naman to, English speaking animal to eh. De, joke lang. Ito, tama yung sinabi niya eh. Ang isang gamit, ang tool, di ba? Kunwari, ayan ay lagare. Pag naging mapurol na yan, lagare na yan, itatapon na namin kayo, bibili na kami ng bago. Ganun po ang tool. Pagka may bago na, papalitan mo na yung luma mo kasi purol na. Ganun tayong mga Pilipino. Ginagamit lamang tayo ng Amerika sa kanilang away sa China dahil sa Taiwan. Alam mo, hindi nga tayo kabit eh. Pangalawang kabit tayo. Ang kabit nila si Taiwan eh. Diba? Sinasama nila ang Taiwan sa kanila. Tapos inaway ng China. O tayo naman nakikikabit. Kabit na nga, kinakabitan pa natin. Hindi tayo number 2, number 3 nga tayo eh. Ang sakit nga eh, di ba? Number 3 pa tayo. Ganun ang trato ng Amerika sa atin. Tayo naman, love kami ng Amerika. Love kami ng Amerika. Alam mo, tanungin nyo sa mga taga-Ukraine, kung sila ba ay ano masasabi nila. Marami ho dyan magsasabi mga taga-Ukraine na loko kami ng Amerika. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. The Chinese will win and you will be destroyed. Grabe yan, no? We will fail. Alam nyo, ang akala kasi ng mga iba, kasi kanunood nyo ng Hollywood eh. Sa totoo lang, yan ang propaganda ng Hollywood eh. The America is the greatest, yan ang pinakamagaling, yan ang pinakamalakas, yan ang pinaka-powerful. Yan ang Hollywood eh. That's Hollywood. But in reality, tandaan ninyo, ang gera, it's not just about arms o baril o bomba. Hindi lang po ganun ang gera. Tandaan natin, ang gera po ay pati sa pang-ekonomiya. Even, ito kaya nga sabi nung may mga nababasa akong libro, nagbabasa ng libro. Totoo nagbabasa ako ng mga war and geopolitics. Ito sabi nung isang even before a start ng war, anong start? Na-realize ko mali yung start Hindi. Even before daw mag-start ang war, Snowy Play, salamat po. China already won. You know why? Because of the economy. Totoo yun. Kasi, whether we like it or not, dependent na ang lahat ng bansa sa ekonomiya ng China. Ang nakikita lang kasi natin yung panglabas. Yung Hollywood, magaling. Nandiyan si Superman, nandiyan si Batman. Di ba? Nandiyan yung sila Rambo, si John Wick. Luma na pala yung Rambo, John Wick na pala ngayon. Di ba? Yan yung nandiyan yung mga magagaling. Nandiyan si Denzel Washington. Nandiyan akala mo magaling sila talaga eh. Tama naman kayo, magaling sila, meron silang advance. Pero ang China kasi hindi nyo makikita. Ang makikita nyo lang si Jackie Chan, ganun, o kaya si IP Man, di ba? Yun lang yung nakikita ninyo sa Hollywood. But in reality, ekonomiya, once
Sabi nga nila, once ang gobyerno nila sabihin sa mga businesses nila, stop exporting. Remember, they're a communist country. They can do that. Pag sinabi ng stop all export, alam mo, pilay ang buong mundo. Hindi lang po Amerika, hindi lang po tayo. Lahat po ng bansa halos nakadepende na sa ini-export ng China. So sabi nga nila, hindi pa nagsisimula ang gera, talo na tayo. And now, naniniwala tayo na ipagtatanggol tayo ng Amerika, which is, naku po, maniwala ko kayo sa akin. Hindi lalaban ang Amerika para sa atin at mauubusan sila ng kayamanan, mauubusan sila ng gamit, mauubusan sila ng tao. Hindi ho nila i-risk yun para sa atin. Hindi ko nga maintindihan ba't hindi maintindihan ng mga Pilipino to eh. Lalo-lalo na yung mga political analyst ng Amerika, di ba? Hindi ko alam eh. Ano akala nila talaga? Again I am not saying we do not fight for our island. Kasi yun ang kagad, that's the propaganda of America. Anong ibig sabihin ng propaganda ng Amerika? Gusto nilang i-imply sa tao na magalit kayo sa China, ipaglaban nyo yung island, tapos paanong gagawin yun sa pamamagitan ng pagkampi sa amin? Hindi yun ang punto dito mga kababayan. Unawain natin. Hindi ko sinasabing tumahimik tayo sa West Philippine Sea. Hindi ko sinasabing wag natin ipagtanggol yung island. Ang punto ko lang dito, hindi tayo dapat nagdedepende o umaano dito sa Amerika dahil ang Amerika po, magaling lang yan sa simula. Pero pagka nagkagera na, bye-bye na yan. Kasi siyempre iisipin yan yung sarili nila, yung bayan nila. Kaya nga, we are to think of our country first. Not America, not China, neither America. Dapat pro-Philippines tayo. Ano yung pakinabang natin? Kung wala pala tayong pakinabang in the future by joining America, why? We think mananalo tayo sa gera because nag-join tayo sa Amerika? Kagaguhan yun. Bakit hanggang ngayon tuloy-tuloy ang gera ng Ukraine and Russia? Na ang Ukraine ay tuta ng Amerika. Bakit hindi nila matalo Russia? Sa totoo lang, mas powerful pa ang China kaysa sa Russia eh. Sa totoo lang maybe, I'm not sure tungkol kung sa weapons, hindi ako sure kung maganda ang weapons ng Russia. Pero pagdating mo sa trade, sa ekonomiya, wow! Bagpos lang ang, huminga lang, huminga lang ang China, sabihin niya, tama na nga yan, chumaching ako at siya, sayang, huwag na tayo magpadala ng kung ano dyan. Yari ho tayo. USA will use Philippines as the best. At saka ito na nga Ito ang pinaka-importante dito na pinaliwanag ko ito kahapon. Hindi nyo ba nakita na ginamit na tayo sa kasaysayan ng Amerika? Ilang beses tayong ginamit ng Amerika, ibinenta, ipinagpalit. Sa kasaysayan ho natin ito Hindi ho ito pwedeng burahin. Hindi ko maintindihan, hindi natin maisaksak sa utak natin. Hoy, ilang beses tayong ginago ng Amerika laban sa kung sino mang kalaban natin. Kunwari kakampihan tayo. Ilang beses nilang ginawa sa atin yun. Nasa kasaysayan ho natin yan. Tanong nyo sa mga profesor ninyo. Diba? Anong nangyari? Wala. Nga. Tapos uulitin natin. Ano to? Nahuli mo na yung asawa mong nakapatong sa iba. Pinatawad mo pa, tas aasa kang hindi uli mauulit yung panloloko niya. Alam mo yun? Niloko ka na noon. Ngayon, may iba na namang best friend yung asawa mo. Ano ka, tanga?
Inaraw-araw mo na. Sa bagay, araw-araw kayong nang binubudol ng vlogger eh. O, tuloy. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. China is not your enemy. China is your neighbor. Isipin mo, sampal ito sa ating Pangulo, sampal ito sa ating gobyerno. China is not your enemy. China is your neighborhood. Alam mo, yan din na sinasabi ni Pangulong Duterte noon. Kapitbahay nyo yan eh. Dapat umuupo kayo at pag-usapan ninyo yung problema. Eh anong ginagawa ninyo? Inaaway nyo yung kapitbahay nyo, nainggit kayo. Tama, mali. Kapitbahay nyo yan eh. Mas naniniwala kayo doon sa kabilang baryo. Doon sa kabilang subdivision, mas naniniwala kayo. Pinag-aaway kayong magkapitbahay para masakop nung kabilang baryo. Yung barangay nyo, ano to, tanga kayo? Ha? China is your friend. China doesn't want war. And if you would engage China in diplomacy, and as we've all indicated here, America has long since lost the skill set necessary to carry out diplomacy, but the Philippine people can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave as colonial subjects, and I know that's a sore subject in the Philippines, because you were the colonial subjects in America. We still view you as our colonial subjects. Grabe, no? From American pala. We still view you as colonial. Subordinate, ika nga. Ang tingin namin sa inyo, utusan. Ang tingin namin sa inyo, alila. Diba? Mantakin mo yun na sinabi ha. Ang tingin namin sa inyo, ay mga utusan namin kayo. Ang tingin namin sa inyo, alila namin kayo. Bakit ang tanga nyo? We don't like you. We don't care about you. We don't like you. We just want to use you. Grow up. Tangina, sakit no, no? Sabihan ka ng jowa mo ng grow up. Ito, ilingwahe nating pangkarsada, ha? Chaywalsi, ano to? Chawalsi, salamat po. Sabi nung asawa mo o jowa mo. Ginagamit lang kita pag nalilibugan ako. Ano ka lang? Para usang ka lang. Ang tingin ko sa'yo, isang ex-slave. Ang tingin ko sa'yo ay ganito lang. Hindi kita mahal. Ginamit kita noon, ginagamit kita hanggang ngayon. Eh siyempre, misa kasi may mga kabit na ano eh. Martir, okay lang ako maging kabit, basta wag mo akong iiwan. Gusto nyo ganun tayo? Diba? Hindi, totoo, tanong ko kayo. Gusto nyo ganun tayo? Ha? Para usan lang? Tayo ay ginagamit lang? Hindi ba masakit pero totoo eh. Hindi, bakit ko hindi ko sinasabi to kasi bastos. Kasi marami sa ating nanonood ng mga kababaihan. Actually, sinabi din sa akin ng mga babae yan, ginagamit ko lang yung katawan mo, banat bae. Sakit. Alam mo, nung sinabihan ako ng ex ko niyan, sabi ko, sa totoo lang, banat bay, ginamit ko lang yung balahibo mo sa katawan. Kasi pag malamig, kailangan ko yung balahibo mong yumayakap sa akin. Sabi, ginagamit ko lang yung kayamanan mo. Ginagamit ko lang yung talino mo dahil bobo ako. Alam mo, nagising-gising na rin ako, sabi ko. Hindi na ako magpapagamit. Kaya ako nang gagamit sa'yo.
binago lang pala. Hindi, totoo naman, di ba? Nakakaano ginagamit tayo. Ayan na, Amerikano na nagsasabi, oh. Grow up and act responsibly. Grow up, tumanda ka, maging matured ka naman. Di ba? Huwag katapos yung kaming gamitin, basta-basta yun na lang kaming iniiwan, sabi ni J. Guevara. Ang sakit, ano? Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left, and then we will discard you on the trash heap of history. Grabe. Alam mo, ewan ko na lang kung hindi ka pa magising-gising dito, etong gobyernong to. Ulitin natin, ha? Ito kasi yung propaganda ng mga kano eh. Pag hindi natin inaway ang China, pro-China ka. First lie ng Amerikano yun. Ma'am, salamat po. Pag hindi mo inaway ang China, pro-China ka. Yan ang pinapasok ng mga political analyst natin. Ha? Pangalawa, pag hindi ka kumampi sa Amerika, pro-China ka. Yan. Nakikita ninyo? Pangatlo, pag ikaw ay hindi pumalag diyan sa West Philippine Sea, ibig sabihin pro-China ka. Yan yung mga propaganda nila eh. Again, simple lang naman sa atin. Tama yung sinabi nung dating opisyal ng Amerika. Kapitbahay natin yan. Kausapin ninyo. Sabi nga, makipag-ayos kayo, ayusin ninyo. Kasi nagawa nyo naman yan nung nakaraan. Dagdag ko na lang yun. Totoo naman, nagawa natin nung nakaraan na makipagkasundo sa China. Maganda ang ating relasyon sa China. Everything is fine until nagbagong ihip ng panahon. At nagkaroon ng kasunduan sa Amerika. Alam mo si Aguinaldo. Yan, naalala nyo? Pumayag ang Espanyol na palayain na bigyan tayo ng kapirasong kalayaan. Ika nga. Basta padalin nyo si Aguinaldo sa Hangkang. Nung nasa Hangkang na, may kasunduan naman si Aguinaldo at sa Amerika. Ibalik nyo ko, akong magiging dyan, mamumuno dyan, akong bahala sa inyo. Ibinalik. Nagdeklara ng si Aguinaldo ng kalayaang kuno. Tapos naglagay ng Amerikano sa kanyang gabinete. Alam mo, nangyari. Hindi pumayag ang Amerika. Kami ang magde-declare ng independence nyo. Kami. Dapat naaayon sa date na gusto namin. Di ba? Kaya nga pinapalitan nila ng July 4. Buti na lang naibalik ng June 12. Ibig sabihin, si Aguinaldo noon, alam mo, marami magagalit na historian, pero totoo yun. Si Aguinaldo noon ay talaga namang weapon ng Amerika. Di ba? Kaya nga yung talagang lumalaban sa Amerika, nategi. Di ba? Nategi si Antonio Luna. Nategi siya. Bakit? Nilabanan niya Amerika. Sino nagpategi? Yan ay questionable, ika nga. Questionable yan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, di ba? Ganyan ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Tila pagkatapos ng gobyerno itong pumunta ng Amerika, nagbago na ihip. Andres Bonifacio ata. Anong si Andres Bonifacio? Hindi kayo nagbabasa ng batas, ng kasaysayan. In-explain ko na nga sa inyo yan Kahapon, ulitin ko na naman yung explanation ko. Na lang sino ba tong humirit na to? Si Jared Ray. Panuorin mo yung video ko kagabi. Uulitin ko na naman. Kung ano ang kasaysayan ng ating bayan noon tungkol dyan sa Independence Day. Huwag tayong paulit-ulit. Si Antonio Luna po yun. Yung tinegi. Ano to pa? Yung palang patay ay... sino ba pinatay sa tingin mo? Ang pinatay nga po si Antonio Luna, di ba?
dito, di ka nanonood. Hindi, isipin nyo, hindi na nga kayo nakinig sa klase nyo nun, hindi pa kayo nanood. Manood na, eto, meron na nga pelikula eh. Meron na nga pelikula, hindi nyo pa ano. Ako, ulit-ulit. Sino po bang pumatay kay Lapu-Lapu? Yung kusinero. Ano ba yan? Ito si J. Guevara, isa ka pa. Si Bonifacio din. Ang pinag-uusapan natin yung kay Aguinaldo. Gusto ko. Bulletproof lang to. Hindi ko masuntok eh. Sakit eh. Gusto ko suntakin tong ano eh. Hindi, biro lang ha. Nagbibiro lamang po ako ng nalalambing lang. Okay. Hindi, eto, sana ho magising-gising na ho tayo mga Pilipino dito sa issue na to ha. Kasi, ano ba? Eto, may papakita ko sa inyo ha. The next performance will start momentarily.